At dahil small sedan lang ang ating gamit sa pagbiyahe, loaded tayo ng bagahe kaya kailangan nating i-balance para hindi mahirapan. At kahit Vios lang ang ating dala, 1.5 naman ang makina kaya kayang-kaya kahit kasama buong pamilya. At ito ang pasalubong ko sa nanay ko kasi matagal na siya nag-request. Siguro 1 year na siya nag-request na sana regaluhan ko siya ng solar light. So yun, surprise ko to sa kanya. Although na-use ko na to pero sana matuwa ang nanay ko kasi Christmas naman niya. Ito na yung gift ko sa kanya. Mga pamangkin, today po mapapanood yung video. We are traveling to Mindoro from here, Isabela. Drive tayo ng 18 hours or more than. Gamit ang Vios natin 1.5. Panoorin nyo yung buong video. Tingnan natin kung gano'n kalayo and ano ba mga challenges sa daan and maganda ba ang barko, ang port ng Batangas at port ng Calapan City. Let's go! And by the way, soon maraming video na pa-upload about sa Mindoro at saka mga food dito at saka mga lugar dito, mga seafood. G-Fam, are you ready? Yes! Yeah! Let's go to Mindoro! Siyempre, ang isa sa dapat natin gawin, mag-gas muna tayo full tank. 2.5 na ng premium. Martin is so yummy. So yun, kumakain na kagad ng mga kiddos na kanilang baon. Kaalis pa lang namin ng bahay. Nandito pala kami sa Barangay Sinamar Norte, sa may sa San Mateo, Isabela, sa may kanto, sa may gas station. Gutom na ang mga kiddos. Hey! So yun mga pamangkin, after just 1 hour, dito na kami sa Bagabag, Nueva Vizcaya. After ng Bayumbong and then Naritao and all this, so pagkat tayo Santa Fe. So tara guys. Magandang ng cookies. So after ng Bagabag, pumasok kami sa Diversion Road. Nakalagay doon Diversion Road to Manila. Siguro may malalampasan tong ilang bayan or so tara guys, sana mas mapabilis tayo dito. Although hindi tayo makapagpabilis ng todo kasi sobrang loaded. Lumalagapak yung ating yung gulong sa likod kasi masyadong malapad yung ating low profile na gulong. Kaya pagka may lubak na medyo malalim, sumasayad. So guys, let's go Diversion Road. So yun mga pamangkin, yung pala kaya pinasukan natin yung diversion road o yung bypass road. Ang nalampasan lang pala natin ay Solano. So hindi tayo dumaan ng Solano, lumabas tayo ng Bayumbong dito sa Nueva Vizcaya. And then now, nandito na tayo sa Aritao. After 2 hours of driving, Aritao na tayo, paakit na tayo ng Santa Fe. Malapit na tayo sa border ng ng Nueva Ecija. Let's go! Santa Fe na tayo. Mga pamangkin, kasagsagan tayo nasa tuktok ng sigsag ng Santa Fe. So we are almost in the border of Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Yan medyo maulan, madulas ang daan, kaya ingat-ingat tayo. Yan dumadaan, daming truck. Tapos medyo mababa ang visibility, malamig. Yan guys, tingnan nyo. Tingnan yung daan guys. So mga pamangkin, sobrang foggy or I don't know, nasa ulap na siguro tayo. Yung ulap ay dinadaanan natin. Ang puti ng ulap, napaka-foggy. So yung visibility kanina hindi masyadong malinaw. Siguro malamig na. Ayan guys, Nueva Ecija na. Ito guys, mabuhay Nueva Ecija. Oh. That's not. Why whenever I rain? Yeah, Nueva Ecija guys, we are here. Mamaya mag-stop pa tayo sa San Jose City dahil tayo ay ilang oras na nag-drive. 3 hours na tayo nag-drive. So, yes, let's go! Kain muna ang G-Farm. Let's go. What? Copyright? Yeah. Copyright.
So yun mga pamangkin, buti na ipalala, copyright pala. Anyway mga pamangkin, after more than 4 hours na driving, andito na tayo sa San Jose City, Nueva Ecija. And syempre bida saya, ayos si mami. Retouch muna. Talaga pag-vlog. Daniel, iihi muna, or si Dark ay pupupo muna siguro. Anyway, bidaan saya, kain muna tayo dito sa may harap ng Jollibee. Pagpapahinga natin ng kotse, si Rosie. And then after this, let's G na ulit. TPLX na tayo later on. And then Paranaque na tayo later on. Let's go and have some food, right? Let's go. Food. Nandito na tayo sa bayan ng Muñoz, sa Nueva Ecija pa rin, sa may CLSU. Ang ganda dito kasi na kalsada, yung mga puno nila parang naka-arco din sa kalsada. So shaded yung kalsada because of those branches. So ito yung CLSU, yung Central Luzon State University. Anyway, let's go na. TPLX na tayo later on. So yun mga pamangkin, unfortunately naligaw kami. Nag-spend kami ng 1.5 hours na paikot-ikot lang. Kasi yung G-Maps namin, kung saan kami dinala, yung pala, yung isang tao dyan, instead of karang ma-press niya for looking for direction, ang na-press niya yung motor. So yung motor not allowed din expressway. So that's why we are wondering bakit 4 hours hanggang sa Balintawak and Legs. Nung tinype ko yung car, ang lumabas ay 2 hours lang. So by the way, dito na kami sa bayan ng Quezon, sa Nueva Ecija. Hindi ko alam kung anong toll gate kami makaka-enter ng TPLX. Pero dumaan kami sa walang ilaw, madilim na lugar, walang kahit walang mga kasalubong, walang kasunod. Anyway, it's 6 PM na. It's almost 7 na. Di pa kami nakarating sa expressway. By the way, tara, hanapin natin yung expressway. So mga pamangkin, good news is dito kami dinala ng map sa CLLX. Bagong expressway, wala pang mga ilaw, wala pang street lights. Para kami nga lang yung dumadaan papuntang Manila. And may mga nakakasalubong kami sa kabilang side. Sobrang dilim pero at least medyo natuwa na kami. Tsaka mga kiddos, di ba kiddos? I get to play Genshin now. Kasi antok na po si Daniel. Ito yung bagong expressway sa norte. I don't think dadaan pa kami sa TPLX. So I think the next one is SCTEX na yung sunod. So let's go and find SCTEX. Connected na to dito sa CLLX, bagong expressway. Guys, dito na tayo sa may San Fernando area, which is still in the expressway. What if we're in a simulation? So mga pamangkin, nandito na tayo sa Bukawi toll exit ng NLEX. We are driving for 9 hours now. Medyo natagal lang kami at nawala kami, pero we are here now in Bukawi. 9 hours. Maganda rin yun guys, kasi hindi masyadong traffic sa nadaanan namin sa Santa Fe. Kahit umuulan sa bundok ng Santa Fe, hindi ganun ka-traffic kasi maganda ng daan, hindi na lubak-lubak. Sa ngayon I don't know, next month or next few weeks. By the way, hindi namin kaya dumiretso ng Batangas, so Paranaque muna kami matulog. Let's go, exit tayo sa sukat, exit ng NLEX, ng SLEX. Let's G! So guys, first time namin dumaan sa Manila Skyway. Ito, hindi ko lang sure kung pwede pa angkas kasi wala naman kaming R-feed. Kasi mga probinsyano yung aming kotse. So let's see, dito is Manila Skyway for the first time dumaan kami. Kasi ay punta kami ng sukat exit. Medyo mahal ang mga bayarin sa mga toll gate, pero napapabilis naman ang pagbiyahe. Kaya okay lang magbayad. Diba guys, magbayad tayo sa toll gate.
So yun mga pamangkin, is 4 AM in the morning. 4 AM na nga, morning pa. So 4 in the morning, dito kami sa Marin Parañaque. Nakatulog kami, 4 hours lang. Hindi na kami nagbihis, walang ligo, toothbrush lang. And then go na ulit tayo, dito na tayo sa Maisu, papuntang Sukat. Dito tayo sa Dr. A. Santos Avenue. And we'll take S-Lex. And later on sa Batangas na tayo guys. Kaya panoorin nyo hanggang dulo kung ilang oras ba yung ilang oras ba yung maging biyahe namin bago makarating ng Mindoro. I mean, hindi including yung pagtulog namin dito, of course. So, let's go guys. Parañaque pa lang tayo. Nag-stop muna kami guys dito sa sa may Petron, sa may Malvar area, Batangas. May Star Tollway. It's 5:30 in the morning. 1 hour pa lang nag-drive, dito na kami. Mag-drive daw muna tayo ng Dunkin Donuts, sabi mga bata. Happy kids? 200, thank you. Wait lang po service. Thank you. So yan guys, Dunkin muna tayo. It's 5:30 in the morning. Kids, hold it. Thank you. So yan guys, nakalabas na tayo ng Star Toll ng Batangas. Dito na tayo sa Batangas City. And we're going to Pierna. Exit the roundabout onto Bawan, Batangas Provincial Road. Continue for 6 kilometers. Tingnan natin yung kalmadong dagat. Ang maganda dito guys, inabot tayo ng Bukang Liwayway dito sa port. So makita natin kung gaano kaganda yung views from the top of the barko. Let's go guys. Unfortunately guys, sobrang puno na daw yung mga sasakyan na naghihintay ng barko. Hazard lang kami dito pagpasok ng Port Authority. May dream car Suzuki Jimny. Dream car being delivered from other country. Daddy will still like. And guys, nakapasok na kami sa Port of Batangas. Unfortunately, pang-apat na kami sa pila ng mga private car na sasakay ng barko. Pang-apat na line. I'm not talking about pang-apat kami sa pila. Pang-apat na line. So nasa 4th row kami. Oh my God. And imagine, hindi namin sure kung gaano karaming sasakay sa isang barko kasi may mga truck din, may mga private cars. So yon, the waiting game has begun. We don't know how long. And itong aking kasama ay medyo na kaya pang tumatayo ang balahibo kasi na pupupo na. Ang bastos. Football speech. Hello. What type of tissue is this? It smells so. It's like not normal tissue. It's just. Daddy, you're so mean. You were recording the whole time. Delete it. No, I'm not recording the whole time. It's just this time. Delete me. Is your love? May mga nababaliw na po sa paghihintay sa Port of Batangas. At siya nga ay ipasok ang mga naiinip na mga mangyanayitad dyan namang nagkakagulo na. Yun, finally mga pamangkin, nabigyan na tayo ng ticket. Makakasakay na tayo, Montenegro sasakyan natin. Yung kotse ay 3,240. 3,240 yung pamasahe ng kotse. And then of course plus libre na yung driver. And siyempre isang adult and 2 students. Umabot ng 4,615 ang aming pamasahe. Siyempre si wifey biglang sumama ang pakiramdam mo. Tumakit yung ulo ko. Anyway, akala ko talaga 2,500 lang ang kotse. Kasi sabi sa akin nung naniningil, naku sir, matagal na pong panahon yung 2,500. Siguro 3 years ago pa yun. Pero basta hindi kami umuwi na may sasakyan. Anyway guys, sasakyan na tayo sa barko ngayon. Montenegro ang sasakyan natin. At least yung bagong barko nila yung medyo mabilis. Kasi usually yung Montenegro about 3 hours or more than. So yung ngayon daw maximum 2 hours na or less than 2 hours. So tara guys, tingnan nyo kung kalmado ang dagat or malakas. Sakay na natin yung kotse sa barko. So yun, nakapasok na kami guys ng barko dito na sa loob ng Montenegro Lines. Ito na yung ibang mga private vehicle, yan o. Ew, it smells like. Yan, dito tayo pinapapunta.
Daniel is getting hilo na daw, hindi pa nga tayo umakit ng barko. Finally guys, nakasakay na kami ng barko dito sa Montenegro Line. Ayan. Kalmado naman dagat, medyo may konting hangin lang pero in general kalmado. Enjoy mga kiddos. You want open air o aircon? Doon pa mami. Yan. Yan. So, dito lang kami sa open air para mas presko at saka para hindi nahihilo yung mga bata. Meron din palang canteen o meron ditong snack bar dito sa harap namin. Yan. Sabi ng ticketing agent kanina, isa sa mga bagong barko nila itong Santa Alberta ng Montenegro Line. So yan guys, hopefully in few minutes alis na tayo para at least lunchtime makarating tayo ng Calapan City. Marami yung mga gandang video na i-record sa Mindoro. Mag food trip kami sa mga night market. Abangan nyo guys, maraming exciting videos. Pero for now, relax muna kami. Video ulit kami maya pag nasa Calapan Port na. Guys, sobrang dami ng pasahero. Palibhas sa Christmas break, ang daming pauwi ng Mindoro at saka ang daming turista. Tingnan nyo guys, sobrang marami. Halos walang maupuan yung mga pasahero guys. Tingnan nyo. Buti na lang maagang pinakit yung mga may sasakyan, mga may private vehicle. So nakakit kami, nakakuha kami ng seats together, apat. By the way, tulog lang tayo, hindi pa umalis, 11 o'clock na. It's been 1 hour na kami nakaupo, hindi pa umalis. So hopefully umalis na later on and see you at Calapan. Finally, bababa na tayo ng barko guys. Yung ating sasakyan, lalabas na natin. Nandito na tayo sa Calapan City. After more than 20 hours, walang ligo, walang palitong damit. Pero nakapag-brush naman. From Isabela to Mindoro. Driving lang, gamit natin si Rosie Vios TRD. Galing. Ang galing ni Rosie Vios TRD. Ang lakas ng makina. 1.5 lang yan. Pero the best. Santa Fe, zigzag, ahon, baba, lupit. Anyway yan guys, lalabas na tayo. Yun mga pamangkin, bibili tayo ng bibingka ni ate. Ate, anong pangalan mo po? Nancy po. Kay Ma'am Nancy, bili kang bibingka. Magkano pong bibingka nyo? 15 lang po. 15, napakamura. Pabili nga po ng ano. Ilan po? 10 piraso po, 150. Bumili po tayong traditional bibingka dito sa barangay ng sa may kurba dito sa may Nauhan. The place where I was born, ang bayan ng Nauhan Oriental, Mindoro. Kilala sa pagbenta ng bibingka. Kilala sa masasarap na bibingka. Yes, come on. Sir, saglit lang ha. Nakuha lang ng 4. Hindi ako Apat? nagpaluto eh. Bakit ho nakuha Doon po sa akin pong tiyahin. Naubusan. Opo, nagpapagiling pa po uli. Koy, hintayin pa namin magiling. Hintayin pa namin magiling ulit. Kinuha lang. Hindi na, tatagalan kayo. Ay siya, Kuha lang ho ng 4. gigilingin pa daw yung ano bang tawag sa ganyan? Galapong. 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 Ay, basta alam niya, hindi siya taga rito, alam niya ang galapong. Taga saan po si madam? Taga bayan po ng, taga probinsya po ng Isabela yan. Ay! Salamat ho. Thank you po Ma'am Nancy. Thank you po. Ingat po kayo. Guys, bibingka, bagong luto. Mainit pa. Sarap ito pang kape. Let's go! So yun mga pamangkin, finally dito na kami sa Barangay Kalinisan. And I'm so happy nakasama ko mga junakis ko dito sa barangay where I was born. Yan, Barangay Kalinisan na bayan ng Nauhan. And ito yung, hindi pa tapos pero ito yung bahay nila nanay na napundar pa konti-konti ni Bunso, kapatid ko Bunso. So relaxing, inabot lang kami ng malakas na ulan sa daan. By the way guys, meron akong surprise kay nanay. She don't know yet na may dala akong surprise para sa kanya. It's not so expensive pero I know she will like it. Panoorin niyo kung ano reaction niya. Di ba mami? Yeah, may surprise ako, right?